Sa malaking aktibidad na ito, may mga nag-iikot ding K9 units. Bago ang fluvial procession, nakipag-ugnayan na rin umano ang Naga City Police Office sa Cofradia de San Jose para hindi na maulit pa ang nangyaring pag-akyat ng mga deboto sa estandarte ng El Divino Rostro at sa andas ni Inang Peña Francia. Ngunit may iilan pa rin nagpumilit na makalapit sa mga imahen. Sa ngayon, Pia, ay naghahanda naman na dito sa Basilica Minore para sa isang banal na misa na gagawin at pangungunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Charles Brown, kasama at si Archbishop Orlando Tria Tirona ng Archdiocese of Cáceres. Simula na rin ngayong araw, Pia, ng 100 days countdown para sa Kapaskuhan at para nga sa deboto o sa mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia early Christmas gift, nilang maituturing ang mabigyang pagkakataon na makadalo at makiisa sa isa sa pinakamalaking religious activity sa Bicol Region, ang fluvial procession dito sa Naga City. Yan ang likas mula dito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Pia. Viva la Virgen at maraming salamat, Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolano. Lolo sa Cebu, inatake ng alagang unggoy. Sa Hong Kong naman, isang OFW ang natagpuang patay. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Ilang sakyang bumiga na nakaparada sa IDP Road sa Quezon City, sinita ng MMDA. 20 sasakyan ang hinata at 32 motorista ang tinikita. Ang clearing operation ay para sa Special Traffic Scheme sa IDP Road at Batasan San Mateo Road sa paligid ng Batasan Pambansa. Paghahanda ito sa House Plenary Deliberation sa panukalang 2024 budget sa Lunes. OFW, natagpo ang patay sa tabing dagat sa Hong Kong. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng 49 anyos. Siya na ang ikatlong OFW na natagpo ang patay roon ngayong taon. Ayon sa mga polis, September 12 pa ni-report ng employer ang pagkawala niya. Naipaalam na ng DFA sa pamilya ni Wallace sa Kalinga ang kanyang sinapi. Nakatakda silang dumating sa Hong Kong bukas. Senior citizen sa Mainlanilla, Cebu, sugatan matapos atakihin at kagatin ng kanyang alagang unggoy. Ayon sa asawa ng biktima, kinagat siya ng unggoy nang subukang ibalik ito sa kulungan matapos makawala. Nagpapagaling na sa ospital ng biktima. Na-turn over na sa Provincial Environment and Natural Resources Office ang unggoy. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na maging kinatawan niya sa 78th session ng United Nations General Assembly ngayong buwan. Inaasahang ilalantag ni Manalo sa general debates ang national agenda ng Pilipinas sa foreign policy, rule of law at climate action. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ipapasilip na ang teaser ng pelikula ni Alden Richards at Julia Montes na 5 Breakups and a Bromance. At live mula sa Taguig, may chika si Aubrey Caramper. Uy! Yun o. Yeah, so napaka-exciting ng araw na ito para sa cast ng 5 Breakups and a Romance at sa lahat ng nandito sa Market sa Taguig City. Dahil today, i-reveal na ang poster, playdate, theme song at ang teaser ng pelikula. Pero bago ang movie teaser reveal, may performances din mula sa P-pop group at pagkada hotshot na si Michael Trader na kasama rin sa pelikula at ang P-pop group na Yes na Love. Siyempre, inabangan din ang performances na mga bida ng pelikula na sina Alden Richards at Julia Montes. Present din dito si GMA Senior Vice President at Sparkle Vice President Joy Marcelo at Senior Talent Manager Gracie Garcia. Excited ako para sa lahat ng Excited. today kasi actually napanood ko din yung pelikula and napakaganda niya. It's a very well-made movie. Ang ganda ng kwento. Ang galing-galing ng acting ni Alden at ni Julia. At syempre, Nelson, kasama ko ngayon ang man and woman of the hour. Sila yung pinaka-excited sa lahat ng nandito. Mr. Alden Richards and Julia Montes. Grabe. Hello mga kapuso, ayan.
very excited kami ni Jules ngayon dahil ngayon nga mapapanood na ng karamihan ang aming pinaghirapan, binuhos namin lahat ang aming teaser launch, poster launch and ang aming playdate. Yes, i-release ngayon. So sana kung gaano kami po ka-excited, din na din ka-excited yung mga tao dito na makakapanood ngayon. At first time, mapapanood sa 24 oras. Let's go! First time po. Excited na kami mga kapuso. Right after this interview. Yes! Okay, good! Wow, okay. Ito na. Ayun na. So guys, mga kapuso, Alden Richards po and Julia Montes at ibinabahagi po namin sa inyo ang teaser ng 5 Breakups and a Romance. There's this weird phenomenon scientists call quantum entanglement. Once entangled, particles will always have an effect on each other. Kahit gaano sila kalayo sa isa't isa. Once we have that connection, we're basically one. At kung ano man ang magbago sa'yo, magbabago din ako. Even if we're separated, even if we're on opposite sides of the universe. It's a very mysterious thing. Like love at first sight. Hindi ako naniniwala. October 18! Pelikula! Napakaganda ng teaser. O Nelson, balik na sa'yo kasi mag-group study lang kami dito, ha? Naku, exciting yan at maraming salamat sa iyo, Aubrey Carampel. Mga kapuso, saktong 100 days na lang, Pasko na! Napapaligiran na tayo. At kumukuti-kuti na ang mga palamutit pasyalang pampasko. Kaya kami sa Pampanga. Kaya sa San Fernando na Christmas at Lantern Capital ng bansa. At nakatutok doon live si Claire Lacanila ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire. Tia Ivan, 100 days before Christmas, nagsimula ng magdilim at sumigla ang bentahan ng iba't ibang dekorasyong pampasko tulad ng parol dito sa tinaguriang Christmas capital of the Philippines, San Fernando City, Pampanga. Lame kayo! Sa pagpasok ng Vermont, nagsimula ng magsulputan ang mga nagbebenta ng parol sa Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando. Si Joshua na 10 taon nang gumagawa ng parol, naghahanda na para sa inaasahang dagsa ng mga customer. Ngayon pa natin sa September, yung matin. Hindi ko mas magandang pumili ngayon kasi mas mura pa. Pwedeng pumili sa 3 klase ng parol, metal LED, plastic copies, at plastic na mula sa 700 hanggang 3,500 pesos. Tataas pa raw ang presyo habang papalapit ang Work of Pasko. art yan, me. Highlight sa kanilang mga Mura na nga display yan. ngayong taon, ang 5 talampakang taas na parol na nasa 18,500 pesos. Hindi matalampakan yun, ha? Naka-display na parol sa Abacan Bridge sa Angeles City. Pinangalanan ang mga parol na ningning Christmas lanterns na sumisimbolo raw sa pag-asa at katatagan ng mga Angelenyos sa gitna ng anumang hamon. Sa Mexico, Pampanga, damang-dama na rin ang Christmas spirit sa isang Christmas park kung saan tampok ang iba't ibang atraksyon at aktibidad para sa buong pamilya at barkada. Sobrang helpful po nitong pasyalan na to kasi po stress reliever po sa amin mga students. Yung lalo na po yung mga lights, yung maganda, design, at saka child-friendly po. Pwedeng makisaya sa Candyland kung saan highlight ang mga naglalakihang candies at chocolates. Mayroong Christmas dough, snow globe, at go-kart. Makipagkulitan sa mga pantomime at Christmas soldier at mag-food trip.
natutuwa kami when we see people relaxing, magpipicnic, enjoying with the kids. Tia Ivan, naabot naman sa 50,000 na katao ang tourist capacity sa 6 na ektaryang Christmas Park. Bukas naman araw-araw ang Christmas Park mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Tia Ivan. Karaming Pasko na. Salamat. Claire Nakanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, kung may weekend gala kayo, siguraduhin may dalang payong dahil magiging maulan bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather umaga pa lang, may mga pag-ulan na sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Pero pagsapit ng hapon, uulanin na ang halos buong Luzon. Sa Visayas, eastern section ang posibleng ulanin sa umaga. Pero simula hapon, uulanin na rin ang ibang bahagi. Hanggang malalakas na ulan naman ang asahan sa halos buong Mindanao. Asahan din ang pagulan sa Metro Manila pagdating ng hapon. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang magpapaulan sa bansa. Alam ko ng vlog mo ganito. Wala po ng pagtaas ng mga bilihin, Pabiyahe mo, ng mukbang. bisa, Pabiyahe mga mo. padekorasyon at pagkain panghanda sa Pasko. Kung paano Mga dumidiscount pagkain sa iba't ibang lugar, no? para meron pa rin ng Christmas, salamin sa pagtutok ni Bon Aquino. Lalo din sa inyo. Mura pagkain. 100 days na lang, Pasko na. May Once a day lang lang. namimili o nagka-canvas ng mga Christmas Araw-araw. decoration sa kilalang Yan, art yung museum main- sa Quezon main- City. Oh. Ang food mga mo Christmas everyday. tree mula 2,500 Ikaw ang taga-edit? pesos hanggang 4,000 pesos depende sa laki. Ikaw maghawak Ang ng Christmas account. lights mula 200 pesos hanggang 500 pesos naman. Ang Christmas balls mula 350 hanggang 500 pesos. Ang mga makukulay at kumupukita ng mga kapids parol mula 1,200 hanggang 6,500 pesos depende sa disenyo at laki. Kung gusto naman ng level up na decor, may snow lamps, snow lantern, at Christmas village. Ayon sa mga nagtitinda, mas mababa ang mga presyong ito kumpara noong Setyembre na nakaraang taon. Tataas pa kaya ito habang papalapit ang Pasko? Depende lang po yan sa supplier po. Sino daw nagbantay kay dyan? Si Jed lang? Kaya niya mag-isa? Pero sana hindi. Kasi para afford sa lahat. Ang mga kapids parol naman, posibleng tumaas pa ang presyo sa ikalawang linggo ng Oktubre hanggang mag-Disyembre. Nagtataas po kami, depende sa demand ng mga items. Pag mabilis po maubos at mahirap magpagawa, tumataas po talaga. Kasi pag gaganon po, nagpapa-overtime kami ng gawa eh. Sa mahal ng presyo ng mga bilihin ngayon, paano na nga ba Total didiscount may- ang ating mga kababayan may sa pangdekorasyon at kitchen. panghanda May nila sa restaurant, Pasko? di ba? Pag magluluto ka, biglang mo din. Pero dapat maganda yung itsura Kasi mas ng mura ngayon eh. Kesa yung pagdadating ng pa kusina. yung mga November, December. Magawa ka muna ng plan mo. Katulad After nun, may planning, nakita ako saka ka sa ano, mag-explore kung saan mo makikita yung stainless materials mo ware. na makakamura ka. Para sa GMA Yung mga stainless na table, Bonakino na patutok, 24 para sa oras. Double po. Sa kanyang galing at tila, sino pa naman ang diyahanga sa basketball superstar na si Steph Curry? At kamakailan pinagkaguluhan daw siya sa isang mall dito sa Pilipinas. Si ano yun eh. Pero hindi yan ang totoong Steph. Yan ang barberong si Sherwin aka Stephen Curry. At hindi raw kwentong barbero ang pagkakahuwig nila ni Steph. Mula sa kulot na buhok, kulay ng balat at facial hair, Maliban sa akin. kuha niya. Kaya ang signature moves ang sagot ni Stephen Curry, of course. Matagal na raw siyang basketball fan at ang kanyang bala Steph Curry looks. Pinagkakakitaan na rin daw niya ngayon. One ka pa sa akin eh. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Sanlas, Tia Ivan. Salamat, Nelson! At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ng 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa Mga talaga kapuso yung ko, makuha ko maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.
Mula sa bulwarang pambalitaan ng UNTV, si Red Makain tayo may, di ba? Oh, Boto. Magandang tanghali. narinig mo pa? Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Isang linggo ng magkakasunod na oil price hike. Asahan na ng mga motorista sa susunod na linggo. 6 na suspects sa ilang nawawalang sabungero sa Manila Cockpit Arena na huli na. Mga kabayan lawmakers, aminadong wala pang pruweba sa ngayon hinggil sa umano'y maling paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. At Land Bank of the Philippines nag-remit na ng 50 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund. Bad news po para naman sa mga motorista. Sa ika-11 magkakasunod na linggo, muli na namang magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis September 19. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng mahigit 2 piso ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene, habang nasa 1 peso and 70 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad simula sa Martes. Noong Miyerkules ay sinimulan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUV driver at operator. Gayunman may ilan pa rin mga super ang hindi pa nakakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Good news para sa mga empleyado ng gobyerno. May handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 sa darating na September 18 hanggang September 20. Ito ay bilang Patingin mo, pag-iisa yung sa price na pagdiriwang 3 million ng lupa, may bibili agad. 23rd anniversary ng May bibili Philippine agad. Service, Civil Service. Libreng makakasakay sa MRT3 ang mga government employees sa buong operating hours ng tren. Habang nilila naman ang free ride sa LRT2 ng 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Kinakailangan lamang na magpakita ng valid government ID para makapag-avail ng libreng sakay. Magsasagawa ng online job fair ang Civil Service Commission sa darating na September 18 hanggang September 22 para sa mga kababayan nating nais magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng online employment company na jobstreet.com kung saan ipopost kung ano-anong government organizations ang may job offer at positions maaaring applyan ng mga interesadong aplikante. Inaanyahan ng CSC na makiisa sa Job fair, gano'n? online job fair ang mga fresh graduates. Hindi ko makalimutan yung ganyan eh. Kasi nakaranas. Na naghahanap ng trabaho. Ang isa sa doon Pancake House? ay bahagi Piso nga. na rin Diyan ng ako na selebrasyon ay job fair. kaisang at 23 Kuha ako dyan eh. ng Civil Service Commission. Matapos ang mahabang panahon na pagsubaybay ng mga pulis, Malapit sa Mawa ka nag-apply. Ano ngayon? Astrodome? Criminal Investigation and Election Group. Pasay Astrodome? Na suspect sa Planeta? pagdukot sa 6 na sabongero sa Manila Cockpit Arena noong 1 taon. Ito ang Yan yung pinaka-first na trabaho ko dyan sa Maynila. Nagtagal ako. Ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 6 na suspect sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Cockpit Arena noong 1 taon. Ayon kay CIDJ Regional Field Unit 4A Chief Police Colonel Jack Malinaw, nagpalipat-lipat ang mga ito ng lugar hanggang sa maaresto sa isang safe house sa Paranaque kahapon ng hapon. Initially, based on our assessment, safe house po ito nila. Yan yung nasa. And based on our previous intelligence activities, they've been transferring from... Kunyari ka pa, dalawat kalahati na subs, ikaw kumain. Yung mga galamay nga niya, hindi ko nga masisip. That's why nagkaroon kami ng break. We were able to have a establish talaga kung saan sila just 3 days ago, no?
Kaya napunto namin. So, a lot of confirmatory activity na ginagawa namin. Uli ko na nga nilagay yan eh. Ang mga ito na sina Julie Patidongan alias Rondon, Mark Carlos Zavala, Virgilio Bayo, Roberto Matiliano Jr., John Ray Consolacion at Blair Corilla. Ang mga suspect ay may mga warrant of arrest sa kasong serious illegal detention at kidnapping. Ang mga ito ang responsable sa pagkawala ng mga sabungero na sina James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, John Benson Inunod at Ruel Gomez. Sinagpa ni Colonel Malinaw na kasama sa iimbestigahan nila ay kung ano ang motibo at sino ang mastermind sa krimen. May panawagan naman si Chief PNP, Police General Benjamin Acorde Jr. sa Acorde na pala, no? witnesses. Yung bago ang Chief NP pala. I hope that with the arrest of this suspect, those who were reportedly nag-back out as a witness, maybe convinced or reconsider the position. And I do believe that the case is still strong. We have enough evidence also that will continue the case even with these witnesses nag-back out. Tatlong star, no? Grabe siguro yung mga apat na star. Grabe yung mga bodyguard siguro niya. Reward money na nakapatong sa ulo ng mga suspect sa kanilang informant. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggal na sa serbisyo ang 8 pulis na sangkot sa pagpaslang sa menor de edad na si Jemboy Baltasar na biktima ng mistaken identity sa police operation sa Navotas City noong August 2. Ang mga ito ay sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant bang mangyari yan? Antonio Mistaken Jr., identity? Police Staff Sergeant May mga katulad Police kasi. Staff Sergeant Hindi ko naman inaano kasi patay na yung bata na yan. Esquilon, May mga Police kupal kasi na mga ganyan ba? Corporal Nagkukunyari na gumagamit ng mga ganyan. Patrolman Benedict Ng mga Magada. speaker. Sila ay napatunayan guilty sa kasong Ay, grave speaker. irregularity Ay, speaker. in the performance of duty Nilagay and sa mga conduct motor. unbecoming of a police officer. Tapos? Ayon kay Ay, pagkamalan nga siya, spokesperson, yun, Police inilagay-lagay niya lang naman. Colonel Eunice Salas, Kaya siya napatay. kumisido si NCRPO Ano yung Director sticker of ba yun? Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na lumabag ang mga Grupo. pulis sa Government, police ano din operational yata na procedures. Alinsunod, narinig Tapos ito parang hindi sa rekomendasyon yata umiwas ng din yata yung ano. Hindi ko umaano yung buod eh. Ay, itong dalawang opisyal po, si Captain Carpio at Captain De La Cruz, napag-alaman niya ako na mayroon talagang sapat na ebidensya or substantial evidence na maging liable sila for doctrine of command responsibility dahil hindi nga po nila na-supervise ng maayos ang mga aksyon ng kanilang tao. At ito naman pong sila po ay liable din for conduct unbecoming of a police officer dahil na po dun sa mga irregularities na na-commit nila during that operation. Hindi kasi nila sinigurado na yun talaga yung target nila. Paggamit ng body camera, body worn camera, Yun. at yung Madami silang lapses eh. po sa mga POV natin, and yung pinaka-brave po dito is yung iniwan po nila yung katawan ni Zero sa tubig for more than 3 hours. Yun po yung mga nakasaad dun sa desisyon na pinirmahan ng ating regional director noong September 13. Kasama din sa inalis sa serbisyo ang team leader na si Police Captain Kasi Marcos dapat Capio yung mga pulis ngayon pag nag-ano ng Captain operation, Vicente de la Cruz. bawat isa kasi sa kanila nakahandle ng body camera bawat isa eh. Samantala, Lahat ng mga pulis na undergoing sa General, operation. Dapat lang. Nartates ang Hindi ka sila nasuot. Eh, limang pulis na illegal na pumasok sa isang computer shop sa Maynila noong July. Bago lang yan, iba naman yan. Ang mga ito ay sina Police Staff Sergeant Ryan Papula, Police Staff Sergeant John Erwin Mahina Isaac, training nila. Police Corporal John Mark Mahina Labuto, foundation nila. Patrolman Foundation Jeremiah siguro, pero Pascual, ano at talaga yung Patrolman ano sa kanila yung John pera? Lester Pacar, dahil Okay, sa may kasong talagang, serious irregularities in the performance of duty, grave misconduct, and conduct unbecoming of a police officer. Sayang pinagpaguran nila ng ilang taon. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi aplikable ang usapin ng blood money sa kaso ng pagpatay sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara.
Gayunman, nilinaw ng DFA na dapat pa rin may matanggap na kompensasyon ang naulilang pamilya ni Ranara mula sa dating itong employer. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi maaaring alokin ng blood money ng Kuwaiti employer ang naulilang pamilya ng pinaslang na overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Paliwanag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, hindi naman hahatulan ng parusang bitay o death sentence ang minor de edad na anak ng Kuwaiti employer ni Julie B, kaya't hindi aplikable dito ang pag-aalok ng blood money. Gayunman, dapat pa rin anyang makatanggap ng kompensasyon ang pamilya Ranara. Well, that money is para hindi ma-execute eh. Wala naman death penalty dito eh. So, hindi applicable yung that money. Dito, sa kaso na to, ang natin sa kanya, Magkano yung order mo? hindi applicable ang that money. Pero dapat may moral damages or compensatory damages, no? Bagaman nasintensyahan na ng korte sa Kuwait ang suspect na pumatay kay Julie B, ayon sa DFA, sa ngayon ay wala pang natatanggap na kompensasyon ang pamilya ng biktima mula sa kanyang dating employer. Hinihintay natin yung decision kasi dapat mayroong yung damages, dapat mayroong yung yung decision. Where's my Kailangan may kasama yun na indication kung magkano kailangan bayaran. Ito pala. Yung akusado o yung kondenado. Nandito pala sa harapan ko.